Kaya dito yung mga dilis ito paliwanag ko bukang bibig nila na si Speaker Martin Romualdez at si PBBM, kurakot daw, magnanakaw daw, ganyan-ganyan. O ngayon, open sa publiko yung bycam. Kung kurakot si PBBM at saka si Speaker Martin Romualdez, ililihim nila yan. Correct. Bakit mo bubuksan? Diba? Ngayon, tahimik sila kasi napapahiya sila. Bakit i-open kung ikaw ay magnanakaw? Correct. Hindi ka ba natatakot na malaman ng publiko kung paano ka magnakaw? Dahil nga naka-open, ibig sabihin yan, wala silang masamang plano diyan sa budget. Kaya si Boy Insert, malaking problema talaga diyan. Malinis yung intention. At kanina, pinapakinggan ko rin yung press conference ni Secretary Ameno Pangandaman, no? Tinitiyak nila yung accountability sa government spending. Diba? Bawat sentabo na gagastosin dyan, mapupunta sa tama at hindi mananakaw. Diba? Malaking bagay yan Yung participation, very important yung participation ng taong bayan. Kasi ang budgeting, pinaplano mo yan di ba? Kailangan pakinabangan ng tao yan Kasi kung hindi papakinabangan yan, wala. Pero parang nagulat talaga ako kanina. Pag narinig natin budget, akala natin ganun-ganun lang. Libro pala yan, ang kapal. Akala mo Webster Dictionary. Kasi naging part ako ng government agency, naging part, bumubuo kami ng budget pinapasa mo yan Kada government agency, siya yung mga projects mo, magkano yung kailangan mo. So pag pinasa mo na sa DBM yan, susuriin na yan ng DBM. Halimbawa, nag-request ka 80 million. Sa tingin ng DBM, hindi Inisyuhan namin kayo ng 20 million noon, hindi nyo pa naubos. Mababawasan yun. So ngayon na nasa Congress na, nasa House na, and then sa Senate, posibleng tumaas, posibleng bumaba. Kasi medyo political na kasi ang budget deliberation Diba? Kung may bumulong kay Kongkong, huwag mong bigyan yan. Pero alam nyo ka-copy, Palerista, dalawang napansin ko kanina na habang pinapanood yung presentation ng budget. One, first time na inalaw ang vloggers tulad natin. Na magtanong sa mga panelists, Dahil ang mga vloggers po, normally, hindi talaga kami inaalaw na magtanong. Kasi second class citizen Walang inaanyayahan na vlogger dyan. Para kami second class citizen kapag nandun kami sa mga press conferences. Even sa alyansa nung nakaraang 2025 midterm elections, para kaming second class citizens doon, hindi kami pwede magtanong. Pero kanina, inalaw kami magtanong. Ako nagtanong, si Palerista nagtanong, si Ka-Coffee nagtanong. Inalaw kami. Gulat yung mga media, gwapo ng mga ito, naka-uniform pa. Di ba? Ganda na uniform. Ulitin ko, gwapo, cute. Pero isa pang observation ko, seriously, dito sa NEP 2026, tinanggal yung lahat ng posibleng pagmulan ng issue o controversies. Tinanggal ang AKAP. Yes. Okay? Yes. Number 1 ang education. Sa budget, naglagay ng pondo sa PhilHealth. Di ba? So lahat ng mga issues last year na pinag-usapan at kinikriticize ang gobyerno, tinanggal sa NEP 2026. Which means, etong budget na to, ay palagay ko, pinakamaayos, pinakamagandang budget, pinaka-transparent na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. At responsive sa pangangailangan ng taong bayan. Correct. Responsive sa nakasaad sa ating konstitusyon. So, tanong na sa kababayan natin, ano ba yung top 10 priorities ng gobyerno para na mabigyan ng budget? Sige, isa-isahin natin yan. So, nasa konstitusyon yan, dapat the biggest chunk should go to the education sector. So, 928.5 billion pesos po nasa sektor ng edukasyon. Mandato po yan ng ating konstitusyon. Sa public works naman po, 881 billion. Sumunod naman po sa health, kasama na po dyan yung sinasabi ni Sir Yayam na pinondohan na po ang PhilHealth. So wala nang iyak na DDS. Pumapalo po yan ng 320 billion pesos. Defense, malaki yung defense natin ngayon. Sa defense, malaki din. 299 billion. Ako na lang magbasa. Sige. Sa interior and local government, kasama po yung mga LGUs dyan, 287.5 billion pesos. Sa agriculture naman, isa din po sa prioridad ng administrasyon, 239 billion pesos. Social welfare, pasok po dyan, of course, yung DSWD at NCSC, yung National Commission on Senior Citizen, 227 billion pesos yan. Of course, DOTR, 198 billion. Sa judiciary din, kasi maraming kailangan din improvement sa sistema dyan, 67.9 billion pesos. At panghuli po, sa top 10 priorities, yung labor and employment, nasa 55.2 billion pesos. Yan. Yung mga binanggit ni Ka-Coffee, yan yung mga top 10 na priority na binigyan ng budget ng gobyerno. Yes. May babasahin ako. Maganda yung comment ni Ms. Carmen Diaz.
Good evening. Gusto ko lang ipaabot kay PBBM ang pasasalamat ko sa PhilHealth program niya sa Hospital Emergency Room Service. Thank you. God bless, Mr. President. So ibig sabihin isa sa mga nabiyayaan ng PhilHealth project, no, ni BBM dahil talagang ang daming binubuhos na pondo diyan. Ito pa, comment pa. Sir, bakit 67 billion yung sa judiciary? Dapat 1 billion na lang sa ginawa ng Korte Suprema. Hindi pwede yun. Wag naman. Masisira ang ating justice system kapag part pa rin sila ng gobyerno. And may batayan ng DBM sa pagbibigay ng budget sa bawat ahensya ng gobyerno. Okay, susunod natin, no? Si Vince Dizon. Nagpakita ng bagsik at sungit sa mga illegal vendors. May video yata tayo. Trending yan. May video tayo dyan. Trending yan. Nagkataong nag-trending yung aking video tungkol dyan. Mga executive producers, baka pwedeng pakita natin yung video natin dyan. Sorry Pas pag kakausapin ko kayong mabuti, pero kausapin mo na itong mga ibang yan dito. Hindi kayo pwede dito. Sorry Pas pag kakausapin ko kayong mabuti, pero kausapin mo na itong mga ibang yan dito. Hindi kayo pwede dito. Pasensya na Nakakasikip kayo O kawawa yung mga tao Ang laking bagay nito. Hindi na magulo. Ang linis na. Araw lang ang pagitan. Di ba? Ang luwag Wagang kinagahati ni yan Hapon, kagahati yan. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Ayan, mga kabibiyan, ganyan ka-efficient yan si Secretary Vince Dizon ng DOTR, no? Nagpunta siya nung isang araw, no? Tapos kinabukasan, malinis na agad, no? Ang ano kasi yan na mga kabibiyan, meron din kasing corruption dyan May kumikita dyan sa mga tindahan na yan Paano? Siguro yung nagpapapwesto dyan sa mga MRT stations. Mga leader, no? Yung sinabing nagre-rent, pero sabihin ko kanino nagre-rent. Oo, yun nga. Kasi sigilin mo yan, 50-50 kada isa. Di ba, ang laking pera niyan. Ang dami ng magtitinda. Maliit pa yan. Tapos meron daw mall, naniningil. Pag-aari po yan ng gobyerno. Kasi Vince Dizon, dapat sa gobyerno na pupunta. Dahil sa gobyerno may-ari ng istasyon. Saan mo istasyon ba yan? Diyan ba yan? Sa TAF yan, sa TAF. Ako, daming medyas at tinitinda dyan. Tsaka charger. Screen protector. Ang problema yung pathway, mahigit kalahati na ang tindahan. Yung mga tao hindi na makadaan. Yun ang instruction ni PBBM I-clear ninyo yan. Yung mga daanan ng tao, dapat maaliwalas yan at clear dyan. May sinasabi nga kanina si Mark Ian everyday, no? Kapag siksikan, maliit yung daan, dyan napapasok yung mga pickpockets, yung mga snatcher. Pag tingin mo sa bag mo, nabuksan na, diba, na-slash na. So may iwasan mo na yung ganong insidente. Tama naman yung ginawa ni Secretary Vince na pati yung hindi lang yung istasyon mismo. Pati yung, ano tawag doon, yung... Sidewalk. Hindi, footbridge sa taas. Footbridge. Naku, punong-puno ng vendor dyan sa Pasay. Yun, malinis na rin yun. Tama lang talaga yung ginawa ni Secretary Vince kasi nga naman, nakakasikip talaga, lalong-lalo na kapag rush hour. Naku, sikip talaga dyan. Mga ka-BBM, huwag po kayong sumama ang loob nyo, lalo na apektuhan dyan, no? Hindi po sa panggigipit o pang-aapi ng mga maliliit na negosyante dyan sa MRT or LRT. Kailangan lang po talagang gawin to. Kung magne-negosyo po tayo, maghahanap buhay po tayo, wala dapat po tayong ang tawag doon? Yung naabala o napeperwisyo. No? Kung magnegosyo lang po tayo ng tama. At ang sinasabi naman, kasi sinasabi nila walang puso si Secretary Vince para sa mga manggagawa, sa mga informal sector. Hindi naman. Kasi makikipag-usap pa rin sila para ilagay sila sa tamang lugar. Hindi mo naman tinanggalan ng kabuhayan yun Kasi may proper place para doon sa mga nagtitinda. Kasi daanan yan Tsaka may malilintikan dito, sigurado. May malilintikan dito kay Secretary Vince yung namamakyaw ng beep card. Yan, yung beep card na yan, alam niyo yun, para sa mga estudyante. Pinapakyaw at binibenta ng online. Kasi bago na no? Para sa mga estudyante, may beep card na rin sila Yan talaga yung inaalam ni Sec Vince kung sino yung mga namamakyaw na yan. At saka pa, pinatanggal niya na yata yung fill-up na sa government. Correct. Kasi yan ang nagpapatagal Pag sasakay ka sa MRT, siyempre, malaking discount 50% senior, estudyante, yun yala, kailangan mo mag-fill out ng mga forms, etc. Tinanggal na yan kasi yun nagpapatagal sa proseso. Kung talaga dito sa atin, mahilig talaga tayo sa bureaucratic processes. Hindi, sasabihin, daming pirma, napakabobo ng ganong gawain. May video tayo. May video. Sige, play natin.
Kaka-high-blood mo, walang kinisip. It takes at least a minute. It is. That's what's holding up the gas. Parang ang hassle lang. Oh, hassle yan. Papatanggal ko. Pag maganda. Palagay na last tinanggi. Oh, yan. Nagbabalik pa ako. Di ba? It's annoying. Pasensya ka na, ha? Hindi nagkakasaganan, eh. Ha? Ayusin natin. Sige. So yan, wala na. Wala na yung fill up ng mga forms para lang makakuha ng 50% discount ang mga senior citizens, PWD at mga estudyante. Dahil ayaw ng Pangulo yan. Ano si President, modernizer yan eh. Digitalization na nga ang sinusulong niya, tapos ang dami pa natin pinipirmahan na pinipila-pila kung ano-anong papel. Ewan ko ba sa mga boss diyan, nakapag-aral naman yung mga pero parang ang mag-isip no? Ang problema kasi diyan, marami nang hindi nagtitiwala sa mga empleyado ng gobyerno kasi way din yan para ma-assess o ma-check kung totoong napunta sa estudyante. So parang kasi sa bureaucracy, medyo maraming involvement ng corruption, di mo na maiwasan yan, di ba? Yan yung paraan para ma-check totoo bang napunta sa estudyante yan. So may proof ka. Ang problema naman, humahaba yung pila. Yun lang. Diba? Gusto ko lang emphasize, minsan nagkakaroon talaga ng disconnect eh. Andito yung gusto ng Pangulo. Tapos sa baba, itong ginagawa. So, contradicting. Nagahang. Oo. Katulad yan sa Professional Regulations Commission. Nagpunta ako dyan. PRC. No? Para lang palitan ang pangalan from period, to Maria na buo. Alam niyo bang 4 na beses na akong pumunta dyan sa PRC, hanggang ngayon hindi pa naayos yung problema. Okay. No? Kung ano nung papeles na pinapa-fill up sa amin, every time na pupunta ako dyan, anong kailangan i-presenta, tapos ganyan nangyayari. Okay. Sige, basa muna tayo ng comment bago tayo mag-proceed sa segment 3. Ayan, yung beep cards yan, may student beep card na ha, yung mga sumasakay po ng MRT. So, typical na beep card yan, pero para sa mga estudyante, discounted na po yan. 50%? 50%, pwede nyo na pong ma-avail yan. Grabe talaga si BBM, no? Ito, sabi ni Shakira Bacorero, no? Si PBBM lang ang presidente na may malasakit talaga sa mga Pilipino. Good job. Correct. Tama. Kaya sabi ni Bebang, subukan yung, Subukan yung dilawan dyan maupo. Walang human rights at Rappler mainstream. Kasi pag Duterte, di rin ipapakita dyan. Asan na yun? Wala lang. Sunflower, basa kay Sunflower. Bumabawi ito si Sunflower. Ito si Renita Maga ba yan? Nagal. Wow, ang galing. Good job, PBBM. Yeah, correct. Sabi ni Sunflower, ito bumabawi ito eh. Bakit kaya may didilis pa rin na bulag sa katotohanan? At viral din ang vice ganda na ang 20 million na followers niya, konti lang ang mga dilis na nag-unfollow. Totoo yun, totoo. Pinag-usapan po natin kanina. Ito naman si James Agdamag. Marcos na lang talaga. Parang ayaw niya nang mawala si President Marcos bilang pinuno natin Yan, Lazo Motaverde. Yan, masipag na presidente at aksyon agad si President. Correct? Di mo masisisi ang mga yan. Maraming tayong naranasan kay PBBM sa 3 taon niya pa lamang na hindi natin naranasan sa mga nagdaang presidente. Marami. Kaya pag nawala, hahanap-hanapin mo. Yung mga pamilya 3+1 lang eh. O yung mga libreng sakay sa LRT, MRT. Malaking bagay.